Samantala, nagulat si Zebro nang malaman na bumalik na si Killua sa kanilang tahanan. Lalo siyang nabigla nang malaman na nabuksan ni Killua ang testing gate hanggang sa ikalimang pintuan. Sinabi ni Zebra na nag-aalala siya sa ekspresyon ni Killua, ngunit kalaunan ay nalaman niya ang kalagayan ni Gon. Sa loob ng silid ni Silva Zoldyck, sinubukan ni Killua na kumbinsihin ang kanyang ama na payagan siyang makita si Alluka na ang kapangyarihan ay kailangan niya upang mailigtas si Gon. Tumanggi si Silva, tinawag na si Alluka ay isang batang hindi mapigilan, ngunit iginiit ni Killua na kayang kontrolin ang kapangyarihan ni Alluka. Inamin ni Silva na hindi niya lubos maunawaan ang kapangyarihan ni Alluka na nagmula ito sa isang kakaiba at demonyong lugar. Ipinaliwanag ni Killua ang kaunti tungkol sa kalagayan ni Gon at tiniyak kay Silva na kaya niyang kontrolin si Alluka. Ipinaalala niya sa kanyang ama ang pangako nila noon na huwag kailanman ipagkanulo ang iyong mga kaibigan. Sa wakas, pumayag si Silva. Dinala ni Silva si Killua sa isang serye ng mga nakakandadong pinto. Ipinalam niya kay Killua na hindi pa natatapos ni Alluka ang kanyang pagsasanay at na ang huling kahilingan ni Milluki ay isang computer. Hiningi niya kay Killua na ulitin ang mga patakaran sa paggawa ng kahilingan, ngunit nang tumanggi si Killua, nagbanta si Silva na tatapusin na lang ang kanilang usapan kung hindi siya huminahon. Sa huli, sumunod si Killua, isang flashback ang nagpakita ng pagkabata ni Killua at Alluka. Bilang bata, hiniling ni Alluka sa kanyang butler na si Mitsuba na buhatin siya, akyatin ang hagdan, at maglaro ng Upsy Daisy, kasama siya, na lahat ay ginawa ni Mitsuba, ngunit nabigla ang babaeng butler nang maging itim ang mga mata ni Alluka. Tumawag siya ng tulong, ngunit dumating si Killua sa tamang oras at gumawa ng kahilingan na akuin ang kahilingan para sa Upsy Daisy. Pagkatapos, bumalik sa normal si Alluka, na ipaalam na ni Kaikyo Zoldyck kay Silva ang tungkol sa insidente sa family room. Parehong kinausap ni na Silva at Kaikyo si Killua. Ipinaliwanag ni Killua na nagiging puti ang mga mata ni Alluka matapos magbigay ng isang kahilingan, ngunit nagiging itim ang mga ito kung hindi pinapansin ang kanyang mga hiling. Upang subukan ang kanyang kapangyarihan, iniutos si Kaikyo kay Mitsuba na huwag sundin ang kahit isang kahilingan ni Alluka. Sa pagkakataong ito, matapos tanggihan si Alluka ng 4 na beses na sunod-sunod, biglang nadurog si Mitsuba at naging tinadtad na karne. Sa Butler's Lodge, isa pang butler ang nakaranas ng parehong kapalaran matapos ang insidente kay Mitsuba. Ipinaliwanag ni Kaikyo na nasa playroom si Mitsuba, habang si Hassan, isa pang butler, ay nasa gusali ng mga butler nang sila ay parehong naging tinadtad na karne. Dahil sa kalituhan ng kanyang mga magulang, sinabi ni Killua sa kanila na 4 na beses nang tinanggihan ni Mitsuba si Alluka, kaya't naganap muli ang isang pagsubok. Isang bagong butler na si Yasuo ang sumunod sa 3 kahilingan ni Alluka, dahilan upang maging itim ang kanyang mga mata. Humiling si Yasuo na maging bilyonaryo, pinagbigyan ni Alluka ang kahilingan, at biglang bumagsak mula sa langit ang napakaraming pera. Kalaunan, iniulat sa balita na may nawawalang transport airship na puno ng pera. Humingi ng paumanhin si Yasuo sa kanyang pagkahulog sa tukso, ngunit hindi naniwala si Illumi na nagkataon lamang iyon. Samantala, nagtaka sina Silva at Kaikyo kung bakit, sa kabila ng kakilakilabot na kapangyarihan ni Alluka, hindi nito naaapektuhan ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Humingi ng pahintulot si Illumi na pangasiwaan ng susunod na butler, si Kasuga, at inutusan siya na kung susundin niya lahat ng kahilingan ni Alluka, palalagpasin ni Illumi ang buhay ni Kasuga at ng kanyang kasintahan. Nang umalis si Illumi, nagsimula ng humiling si Alluka ng atay, gulugod, at utak ni Kasuga, mga kahilingang hindi kayang tuparin ni Kasuga. Samantala, naalala ni Killua ang mga patakarang alam ng mga Zoldyck. Kapag natupad ang 3 kahilingan ni Alluka, magbibigay siya ng isang kahilingan. Kapag mas malaki ang kahilingan, mas mahirap ang susunod na 3 hiling. Ang susunod na maghahangad ng kahilingan matapos ang isang malaki ay haharap sa mas matitinding hiling. Kapag 4 na beses na tinanggihan ang mga kahilingan ni Alluka, ang taong tumanggi at ang pinakamamahal niya ay mamamatay. Naalala ni Killua na 67 katao ang namatay dahil sa kahilingan ni Yasuo na maging bilyonaryo. Ang kabiguan ni Kasuga na sundin ang mga kahilingan ni Alluka ay nagresulta sa sabay-sabay na pagkamatay ng 67 katao. Kalaunan, nag-usap sina Illumi at Hisoka tungkol sa mapanganib na kahihinatnan ng kapangyarihan ni Alluka habang nasa isang bar sa airship. Ayon kay Illumi, nag-sacrifice ang kanilang ina ng ilang pares ng tao upang matiyak na makontrol ang kapangyarihan ni Alluka, habang si Milluki naman ay nag-trade ng ilang turista kapalit ng kanyang mga laruan. Ipinaliwanag ni Illumi na sa pagitan ng mga sakripisyong ito, 2 mahalagang pangyayari ang naganap kaugnay ni Yasuo at sa kahilingan ni Milluki. Sa isang flashback, ipinakita si Milluki na naglalakad kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid na sina Alluka at Cal Luto, pati na rin ang isang turistang nagngangalang Muna.
Biglang humiling si Oluka ng isang bagay kay Muna, ngunit tiniyak ni Milluki sa turista na nagbibiro lamang si Oluka at kailangan lamang niyang tumanggi. Ipinaliwanag ni Illumi na pagkatapos ng mga insidente kina Yasuha at Kasuga, naging mas madali ng matrace ang mga biktima dahil lahat sila ay namatay sa parehong paraan at sa parehong oras. Ang mga biktima ni Kasuga ay kinabibilangan ng kanyang mga kapwa butler, guro sa homeroom, at mga kaklase sa loob ng Zoldyck Estate. Ito ay salungat sa panuntunan na ang taong humiling at ang pinakamamahal niya ang mamamatay. Imposible para kay Kasuga na mahalin ng pantay-pantay ang lahat ng kanyang mga kaklase. Bukod pa rito, ang may sakit na ina ni Kasuga na kanyang nabibisita lamang minsan sa isang buwan sa loob ng 30 minuto, ay hindi namatay. Iminungkahi ni Hisoka na maaaring dahil ito sa pagbabago ng damdamin, ngunit itinama siya ni Illumi na ipinaliwanag na mahal ni Kasuga ang kanyang ina. Napagpasyahan ng mga Zoldyck na kung ang taong nabigo sa kahilingan ni Oluka ay mamatay, hindi lang ang pinakamamahal niya ang mamamatay kundi pati na rin ang mga taong madalas niyang kasama. Hinala ni Illumi na hihiling si Killua kay Oluka na pagalingin si Gon ngunit natatakot siyang gawin ito sa maling paraan, iniisip niya na maaaring ipaubaya ni Killua ang kahilingan sa iba, ngunit siya mismo ang magbabayad ng kapalit. Sinabi ni Illumi na maaaring mamatay si Killua sa pagtupad sa mga kahilingan ni Oluka, isinaalang-alang ni Hisoka na kung si Killua at Gon ang pinakapinapahalagahan, maaaring mamatay sila pareho, ngunit itinama siya ni Illumi na nagsabing kung mamatay si Killua, siya rin mismo ang mamamatay, hindi si Gon. Gayunpaman, hindi nag-alala si Illumi dahil ang pangunahing alalahanin niya ay ang kaligtasan ng buong pamilya Zoldyck. Inutusan niya si Hisoka na bantayan sina Killua at Oluka. Kung pumayag si Killua sa kahilingan, may pahintulot si Hisoka na patayin si Oluka. Samantala, masayang sinalubong ni Oluka si Killua sa Zoldyck Estate, humingi siya ng maraming bagay kay Killua na agad namang pinagbigyan. Samantala, naganap na ang ikatlong eleksyon kung saan sina Pariston at Cheadle ang nangunguna sa boto. Sa pagkakataong ito, napansin ni Pariston na mas maraming hunters ang hindi bumoboto dahil natatakot silang mawalan ng lisensya. Ibinigay ni Vince kay Clock ang listahan ng mga hunters na kailangang paalalahanan tungkol sa kanilang tungkulin sa pagboto. Napansin ni Cheadle na gumagawa si Pariston ng mga desisyong malinaw na maglalagay sa kanya sa alanganin, na para bang nag-e-enjoy siya sa hamon. Iminungkahi ni Pariston na dapat magdaos ng isang lecture ang mga Zodiac upang ipaalala sa mga hunters ang kahalagahan ng eleksyon. Samantala, habang nakakulong pa rin sina Killua at Oluka sa silid, pinapanood sila ni Silva, Kaikyo, at Milluki sa pamamagitan ng surveillance camera. Napangiti si Kaikyo na naging mabuting kuya si Killua, habang si Milluki naman ay naiinis dahil masyadong madali raw ang pag-hack sa computer na nagdulot ng matalim na tingin mula kay Silva. Inutusan ni Silva si Milluki na ulitin ang mga patakaran na nagdagdag na hindi maaaring ipasa ang kahilingan ni Oluka sa iba habang nasa kalagitnaan pa ng transaksyon. Napansin nilang hindi pa humihiling si Killua, at alam ni Milluki na hindi kailanman magsasakripisyo ng inosenteng buhay si Killua para lamang mailigtas si Gon. Pagkatapos, binuhat ni Killua si Oluka at iginiit na dapat silang pakawalan. Tumanggi si Silva at inutusan siyang gawin ang kahilingan sa loob ng silid. Walang magawa, hiniling ni Killua na patayin ni Nanaka ang kanilang ina kung hindi sila makakaalis sa bundok sa loob ng kalahating oras. Kung makakataka sila, kailangang halikan ni Nanaka si Killua sa pisngi. Bumagsak si Kaikyo sa sahig, ipinagmamalaki si Killua sa kanyang matapang na desisyon. Sa huli, napilitan si Silva na buksan ang pinto at pinayagan silang umalis. Sa ospital, nakatanggap si Moral ng tawag mula kay Killua na nagpaalam na walang pagbabago sa kalagayan ni Gon at may ilang pamilyar na kaibigan na dumalaw. Iminungkahi ni Moral na tumawag ng isang nen-exorcist para tumulong, ngunit tiniyak ni Killua na mas sigurado at madali ang kanyang paraan, bagaman magiging mahirap makarating sa ospital. Nakipag-ugnayan si Killua kay Goto, isang senior butler, na nagbabala tungkol sa mga limitasyon ng kanilang paggalaw. Kapag umabot sa level 5 ang restriction, kung saan kailangang hulihin ang target para hindi makaalis sa estate, maaaring mahuli agad si Killua. Upang maiwasan ang komplikasyon, sinamahan sina Killua at Oluka ni Goto at Canary. Nagtanong si Goto kung bakit kailangang sumama si Canary, ngunit ipinaliwanag ni Killua na tanging isang babaeng butler lamang ang makakapagbigay ng pangangailangan ni Oluka. Habang naghahanda silang umalis, biglang dumating ang dalawa pang butler, si Sob-Oni at ang kanyang apo, si Amane. Sinabi ni Sob-Oni na iniutos ni Silva na sumama sila, nagbanta si Sob-Oni ni Killua sa paglabag sa mga patakaran, agad na pumagitna si Oluka upang ipagtanggol ang kanyang kuya, sa huli, humingi ng paumanhin si Sob-Oni. Ipinakilala ni Amane ang sarili kay Canary habang nagsisimula namang humiling si Oluka ng kuko ni Sob-Oni.
Buong pusong sumunod si Sub-Oni at sinabi kay Killua na magtatago muna siya upang maiwasan ni Alluka na humiling sa ibang tao. Tinanong ni Alluka si Killua kung galit ba ito, ngunit tiniyak ni Killua na wala siyang dapat ipag-alala. Iniwan ng grupo ang Zoldyck Estate at naglakbay gamit ang kotse. Nakakuha ng tawag si Goto mula kay Leorio. Agad na nauwi sa pagtatalo ang dalawa. Ipinabatid ng butler kay Leorio na papunta si Killua sa ospital, at sa paggawa nito, isinusugal niya ang kanyang buhay. Sinubukan ni Morel na kunin ang tawag, ngunit tumanggi si Leorio. Nang hilingin ni Goto na lisanin ng lahat ng pasyente at doktor sa ospital, maliban kay Gon, biglang sumabog sa galit si Leorio, kaya't napilitan si Morel na kunin ang telepono at alamin mismo ang sitwasyon. Pumayag si Morel at tumawag ng karagdagang tulong. Habang palis si Leorio sa ospital, sinabi niya kay Morel na may kailangan siyang asikasuhin. Sa gitna ng lecture ng Zodiacs at mga Hunters, tumayo si Leorio at tinanong si Jing Freaks, bakit hindi mo pa binisita si Gon? Nang malaman ni Jing na kaibigan ni Gon si Leorio, nagpasalamat siya ngunit walang pakialam na inihabilin kay Leorio ang pag-aalaga kay Gon. Ang malamig na tugon ni Jing ay nagpagalit kay Leorio, dahilan upang suntukin niya ito. Nag-cheer ng malakas ang mga Hunters na nakasaksi sa insidente. Natapos ang ika-4 na resulta ng eleksyon kung saan sina Paris Stone, Chidel, at Leorio ang nangunguna, lampas sa 95% na ang nakapagboto. Ipinakilala ni Vince ang nangungunang 16 na kandidato. Samantala, habang naglalakbay pa rin ang grupo ni Killua sa kotse, nakatanggap ng panibagong tawag si Goto at nagulat nang marinig na si Illumi Zoldyck ang nasa kabilang linya. Kinuha ni Killua ang telepono at napagtanto na si Silva ang nagpadala kina Sub-Oni at Amane upang matutunan ng tungkol sa kapangyarihan ni Alluka. Nang mabanggit ang pangalan ni Illumi, napansin ni Killua ang pagkabalisa ni Amane na nagpapatunay na iba ang hangarin ni Illumi kumpara sa kagustuhan ni na Silva at Zeno na kontrolin si Alluka. Nagtanong si Illumi tungkol sa karayom na itinanim niya kay Killua noon. Sumagot si Killua na tinanggal na niya ito. Ipinaliwanag ni Illumi na bawal pumatay ng kapamilya, na nagpapahiwatig na wala ni isa sa mga Zoldyck ang tunay na nagmamalasakit kay Alluka. Naginit si Killua sa galit at hinamon ang kanyang kapatid. Natuwa si Illumi at sinabing sisimulan na niya ang kanyang plano. Biglang, sinalpok ng isang paparating na truck ang sinasakyan ng grupo ni Killua. Ang mga driver, na minamanipula ni Illumi, ay namatay. Nahulog sa bangin ang sasakyan habang pinapanood ito ni na Illumi at Hisoka mula sa malayo. Inutusan ni Illumi si Hisoka na patayin ang mga butler at kunin si Alluka. Gayunpaman, nang tanungin ni Hisoka kung maaari niyang patayin si Killua, biglang nagbago ang aura ni Illumi at nagbanta kay Hisoka. Naramdaman ni Killua ang nakamamatay na aura ng kanyang kapatid at iminungkahi sa grupo na lumayo kay Illumi. Sinabi ni Amane kay Killua na siya at ang kanyang lola na si Sub-Oni ay hindi kaaway. Ang tanging layunin nila ay tiyakin ang kaligtasan ni Killua gamit ang kanyang Godspeed na kakayahan. Humiwalay si Killua sa grupo, kasabay ng pagdating ni Hisoka upang harapin ang tatlong butler. Samantala, hinahabol ni Sub-Oni sina Killua at Alluka, habang naaaliw sa pag-iisip kung paano sana naging isang napakahusay na assassin si Killua. Nang huminto sila, tinanong ni Alluka ang kanyang kapatid kung siya lang ba ang pabigat sa kanilang pamilya. Pinalakas ng loob siya ni Killua, sinasabing hindi siya pabigat. Hinarap ni Goto, Canary, at Amane ang isang bagong dating na simpleng nagpakilala bilang isang salamangkero. Inatake ni Hisoka ang mga butler gamit ang kanyang mga baraha, ngunit dinepensahan ito ni Goto gamit ang kanyang mga barya. Inutusan ni Goto sina Canary at Amane na ipunin ang kanilang lakas at habulin si Killua, habang siya ang haharap kay Hisoka. Pinuri ni Hisoka ang lakas ng mga barya ni Goto, sinasabing mas malakas pa ito kaysa sa bala. Ipinaliwanag niya ang mga katangian ng kanyang bungee gum na kakayahan. Muling nagpaputok ng mga barya si Goto, ngunit madaling nahuli ito ni Hisoka gamit ang bungee gum. Gayunpaman, nagulat si Hisoka sa biglaang pagtaas ng lakas ng mga barya na umiikot sa kanyang mga braso habang nakakabit pa rin sa bungee gum. Napagtanto ni Hisoka ang panganib, kaya't pinalaya niya ang kanyang kakayahan at tumakas sa mga puno. Nagbigay si Hisoka ng isang bogtong kay Goto, ilang barya ang dapat kong ibalik. Ibinato niya pabalik ang mga barya kay Goto na naidepensa naman ang lahat ng pag-atake ngunit hindi napansin ang paparating na atake mula sa itaas. Pinugutan ng ulo ni Hisoka si Goto na nagpapahiwatig na ang sagot sa kanyang bogtong ay kamatayan. Gamit ang Godspeed, nais ni Killua na makarating agad sa pinakamalapit na paliparan. Hindi makasabay sa bilis niya kaya tinawagan ni Sub-Oni sina Amane at Canary. Nagbago si Sub-Oni sa anyo ng isang motorsiklo gamit ang nenang sakay nito upang pabilisin ang biyahe. Nagulat si Killua na nasundan pa rin siya ng grupo.
Upang makatakas, tumalon siya mula sa daan at dumaan sa kagubatan. Sa kabila nito, mas naunang dumating sa paliparan ang grupo ni Sub-Oni kaysa kay Killua. Ipinabatid ni Amane kay Killua na nakahanda na ang isang airship, pinagalitan siya ni Killua at iniutos na maghanda ng 5 pang airship, sinunod ni na Amane at Canary ang utos, hanggang sa mapansin ni Amane na nawala na sina Killua. Natarante siya at sinisi si Canary, na iginiit naman na wala siyang kasalanan, kahit pa nang-aasar siya kay Amane. Sa airship, ipinaliwanag ni Killua ang sitwasyon. Sinabi niya kay Moral na ang kakayahan ng kanyang nakababatang kapatid ay maaaring magligtas kay Gon. Ngunit ang paggamit ng kakayahan ni Alluka ay maaaring magdulot ng panganib sa buong pamilya Zoldyck. Mas malala pa, maaaring patayin ng kanilang kapatid si Alluka. Nang mapagtanto nilang hindi na nila mahahabol si Killua, umasa si Illumi sa tulong ng kanyang mga kontroladong tauhan gamit ang needle. Iminungkahi ni Moral na maaaring sumang-ayon sina Terradane, Bushido-Dora, at Loop sa plano. Kalaunan, inanunsyo ni Terradane, Bushido-Dora, at Bobby Paya na kailangang mahuli si Illumi at ang kanyang mga kontroladong tauhan. Habang gumagalaw ang mga hunter at ang mga tauhan ni Illumi, hiniling ni Illumi kay Hisoka na habulin si Killua para sa kanya, na agad namang tinanggap ni Hisoka. Sa pamamagitan ng isang televised broadcast, ipinahayag ni Terradane ang kanyang interes sa muling pagbuhay ng Pure Paladin Squad, isang grupo ng elite hunters kung saan dating kasapi si Isaac Netero. Ayon kay Bushido-Dora, si Terradane ang magiging kinatawan, si Loop ang vice representative, at si Bushido-Dora mismo ang magiging kapitan ng puwersa. Nagsimulang mang-alap ng boto sina Terradane at Loop para sa kandidatura ni Terradane sa Hunter Chairman election. Inanunsyo ni Terradane na ang kanilang grupo ay naghahanap ng mga hunter na may nagawang krimen.